At kaugnay po ng balitang ito, makakapanayan po natin si Police Senior Superintendent Jonardo Carlos, tagapagsalita po ng PNP. Sir, magandang hapon po sa inyo. Yes, Sir Jiggy, magandang hapon mula po kay Chief PNP Police Director General Ronald De La Rosa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Apo, may report nga po na nasa restrictive custody nyo na yung pong sinasabi na mga kasamahan ni SPO3 Santa Isabel. Ano po ang karagdagan detalye tungkol dito? Paano nyo po sila nakuha o sila po ba'y kusang sumuko dyan? Well, sa ulat po ng ating Director ng Anti-Illegal Drugs Group, yung 20 pulis na nakasama ni Santa Isabel doon sa operation na to ay nasa kanila na pong restrictive custody upang mapaharap doon sa kasabing kaso. Ngayon, yun nga po, itong dalawang ito ay they were thinking na legitimate yung ginagawang operation ni Santa Isabel. So we will look at their participation at kung talagang inisahan sila nito ni Santa Isabel. Apo, cooperative ho ba yung dalawang pulis sa mga impormasyon na kinakailangan po ng PNP sa ngayon? Well, yes, they are. They allow themselves to be under restrictive custody para nga po makatulong doon sa ginagawang investigasyon. Opo, yung pagkaka-trace po dito sa kung saan po nirarya dinala si itong biktima na si G, itong Koreano, ay meron hubang na-share na impormasyon din yung dalawang pulis kaugnay po nito? So far, wala naman pong ibinibigay pong ulat sa atin yung anti-drugs group dahil sila po ang may restrictive custody dun sa dalawa. And we let us allow the anti-kidnapping group and the NBI to conduct the investigation to determine ano pa yung mga circumstances bago nadala doon sa sinasabing punerarya at ano yung kanilang ginawa. The investigation is still ongoing and ma-determine yung chronology of the events. At ipapalam po natin once determined na po talaga itong mga pangyayaring ito. Opo, so sa ngayon ang lumalabas ay yun nga parang naloko sila ni Santa Isabel at napapaniwala na lehitimong operasyon yung kanilang ginagawa. Yes, that's correct. Kasi ang kanilang pretext o yung kanilang operation is drug raid, hindi ho tukhang. So at yung Koreano na naging kasama nila dito, yung isang Koreano, ito ngayon sa ulat na binigay ng Anti-Illegal Drugs Group, ito ang nagiging person of interest na mayroong information sa involvement sa illegal na droga at hindi yung naging biktima. So, tinitingnan din yung angulo na yan kung paano na-connect itong Koreanong ito doon sa grupo ni Isabel. Apo, October pa ho sinasabi na nawala o nung nakarang taon pa sinasabi na nawala itong Koreano. Pero natanong ho ba yung dalawang pulis bakit ngayon lang sila lumutang ngayon pumutok na ho at lumaki na itong isyong ito? Well, yan po ay naibibigay po dun sa Anti-Illegal Drugs Group, and they were part of those yung preliminary na mga actions taken by Anti-Kidnapping Group at saka ng AIDG. When they learn of the case, meron coordination na ginagawa po itong dalawang unit to determine nga po yung participation ng mga pulis na to. We hope na the two policemen under restrictive custody will be very cooperative and yung less grave yung kanilang participation, and tingnan natin kung ano yung magiging kanilang role naman para matuloy yung kaso. Yun ang pag-aaralan pong mabuti. Opo, yung dalawang pulis na ito, pulis Pampanga din po? Hindi po. Opo, saan po sila naka-assign kung maaari niyo pong banggitin? Hindi binention ni Colonel Bert Pero, but they are now under restrictive custody of the AIDG. Apparently, kasama o ka-teammate nitong si Santa Isabel doon sa Anti-Illegal Drugs Group. Apo. Salamat po sa pagkakataon at mga impormasyon si Senior Superintendent Jonardo Carlos ng PNP. Salamat po.
Maraming salamat. Mabuhay po lang kayo, Manggi.